Sawela ng ating CCN, FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupat sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino News Channel TV 83. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Well mga kapatid at mga kaibigan, muli naman po ang sumasapit sa ating mga tahanan ang palatuntunang pag-usapan po natin. At siyempre dito naman po sa impila ng CCN News Filipino Bios. Mga kapatid at mga kaibigan, ay maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin hong himpilan. Din ho sa mga naunang mga programang atin hong napapakinggan dito sa CCN News Filipino Bios, mga kapatid. At siyempre pasalamat ho tayo sa ating chairman na si Chairman Mads Pangulima sa walang kapaguran ho ng kanya hong malasakit at suporta sa sambayanang Pilipinas. Kaya nga ho ay pinagsumikapan na lalo pang mapag-ibayo ang mga programa ho dito sa CCN News Filipino Bios para mapaglingkuran ho ang lahat ng ating hong mga kababayan, Muslim man o Kristiyano. O kayo man ho'y nagtatayo pa ho kayo ng inyong relihiyon at naghanap ho kayo ng dausan ng inyong programa, paliwanag tungkol sa iyong panampalataya. Welcome ho yan dito sa CCN News Filipino Bios. Kaya ito ho ang kaisa-isang programa ho mga kapatid at mga kaibigan na wala hong inuruan, wala hong inaatrasang mga programa. Basta para sa bayan, welcome ho yan sa CCN News Filipino Bios. At siyempre, ay ano man ho, mga programa ng lahat ng ating mga kapatid dito sa CCN, ay walang kinalaman ang pamunuan ng CCN News Filipino Bios. Pag hindi nyo nagustuhan yung aming mga programa, kami ang hanapin nyo. Huwag si Chairman Mads Pangulima. Huwag ninyo pagbuntungan ang CCN News Filipino Bios. Kami lang ho. Alam ba, hindi nyo nagustuhan yung ating programa, ay ako ang hanapin nyo, Yusuf Labitan. Ayan, pwede nyo ipagtanong. Pwede nyo ipagtanong kay Chairman Mads Pangulima na Chairman Mads Pangulima, ano bang number ni Brother Yusuf Labitan? Kasi hindi ko nagustuhan yung programa niya gusto ko siyang makadaupang palad, gusto ko siyang makausap. Ibigay mo sa akin ng kanyang numero at saka GCash number para mapadalhan ko siya. Welcome pag ganyan. Welcome ho mga kapatid. Bueno mga kapatid at mga kaibigan, kaya tayo hindi nakapag-live naman dito sa ating studio. Kasi andito po tayo ngayon sa Pampanga. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Pampanga ho mga kapatid. At dito po tayo naglaroy-laroy sa parte ng Pampanga. Kaya wala ho tayo dyan sa ating studio. So ganun pa man, ay kapiling ho natin dito ngayon si Lolo Dams. So alam ho ninyo marami hong natutuwa sa atin ho mga kapatira na muli ho lang naririnig si Lolo Dams na naghatid balita na rin ho dito sa impilan ng CCN News Filipino Bios. Talaga naman, dapat lang ho tayong mga kapatid, mga duat natin, mga nagdadawa, ano man ho, mga programa dyan ho sa inyong mga lugar, wag po kayong magatubili. Gawan po ninyong balita yan.
O ibahagi po niyo yan dito po sa himpilan ng CC News, Filipino Views mga kapatid. Na para ho ang layunin natin ay mapakinabangan yun hong mga nagawa niyong programa dyan sa inyong mga lugar. O yun ho ang layunin natin ha. Magkaroon po ng kapakipakinabang ang iba nating mga kapatid sa iba't ibang lugar. Aboy na, atin mo nang babatiin si Lolo Dams. Ay Lolo Dams, bumati ka muna. Ay maraming salamat sa iyo kapatid na Yusuf. Ay talaga man si Lolo Dams panay pasalamat bumati ka muna Lolo Dams sa atin hong mga sa atin hong mga tagapagsubaybay. Ay maraming salamat at sa pamunuan ho ng CC News, Filipino Views. Kay Chairman March Pangulima, maraming salamat. At naway ay patuloy ang inyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunang pag-usapan po natin. Abay, ito ang pamagat na ito angkop na angkop sa lahat po ng sitwasyon at mga dapat kong pag-usapan sa mga kaganapan ho sa buong sanlibutan. Lolo, ano ba ho ang naisip pong atin hong pag-usapan ngayon? At para ho'y maihain ho natin sa atin hong mga tagapakinig, sa ating mga tagapagsubaybay. Gusto kong pag-usapan. Ito ang nangyayari ngayon sa bansang Israel. Bakit ho, Lolo? Bakit ho ba interesado ka dyan sa bansang Israel? Dahil ba marami na naging Juda riyan? Ikaw naman hindi ho sa ganon. Ako'y naawa ko sa mga Israelita, mga Israel citizen. Dahil nga ho, ayon ho sa social media, ako'y maka-social media na ngayon, ay akala nyo mga kabataan lang ang gusto ng social media. Ako rin gusto rin ng social media. Gusto kong social. Ito hong nangyayari ngayon sa bansang Israel. Dahil sa kanilang kagagawa ng kanilang gobyerno, bihuin mo, yung mga Israel na tumungo sa iba't ibang mga bansa, nagbabakasyon, kung ano hong pinagagawa, sila ho'y nalulungkot sapagkat ramdam nila. Ramdam nila na sila hindi welcome. Sila ho'y kinakahiya ng iba't ibang lahi sa iba't ibang bansa. Dahil na rin ho sa kagagawan ng kanilang gobyerno sa bayan ng Israel. Totoo yan na Lolo Dams, yung hong nasabi mo na nakakaawa ho talaga. Aminado tayo dyan. Nakakaawa ho ang mga Israeli ngayon. Kasi, bilay mo Lolo Dams ay halos mga tao ngayon sa iba't ibang panig ng ating bansa ay nanawagan na. Nanawagan na Lolo Dams na itigil na ito pong ginagawa ng gobyerno ng Israel sa kalupitan dyan po sa mga kababayan natin, sa mga Palestino. Totoo yan. Alam mo, ito pong mga Palestino ay napakabait po ng mga taong ito. Kung balikan mo ang kasaysayan, itong mga Hudyong ito ay sila itong mga nag-migrate nung araw. Sila yung mga pinagpapatay ni Hitler nung araw. Isa yan. Katunayan ang bansang Pilipinas natin tumanggap nito ng mga republi, yung mga lumikas, ng mga Hudyo, at naghanap sila ng mga bansa kung saan sila pwedeng kukupin. Ngayon, ito Palestine, welcome itong mga Hudyo na ito at tinulungan, pinatira sa bayang bansang Palestine. At ngayon, ang nakakalungkot ko mga kapatid at mga kaibigan, ito pong Israel, gusto nang palayasin. Palayasin na sa bansang Palestine yung pong mga Palestino. Na sa halip, ay sila ho'y magtanaw ng utang na loob. Alam mo, naalala ko yung nung bumusita, yung bumusita po, si Tatay Digong sa Israel. At kasama po si Inday Sara. Buwan mo ito pong si Satanaho. Excuse me po si Satanaho. Ano bang pangalan niya? Ang tingin kasi ng mga tao, Satan na ito O ito si Satanaho. Ano na natin? Bigyan na natin ng pangalang Satanaho talaga. Ay nagsabi po siya na ang kanya purong mga angkan ay talaga po daw pinagpala din ay dito po sila napunta sa Pilipinas. Dito po sa Pilipinas, sila po
kinupkup din ng mga ng mga Pilipino. Abibiluin mo naman yan, pagkatapos ngayon, itong si Netanyahu ay grabe. Grabe ang kanyang ginawang pagpapahirap dito sa mga kababayan nating Palestino. Kaya ngayon, ito hong ginagawa ng Israel na ayaw hong makinig, ay dagdag pa ito kasi ni Amerika. Kaya naman lumalakas ang loob nitong Israel na apihin ang Palestino, dahil andyan po ang suporta ng Amerika. Kaya mga kababayan, kung ating pong balikan, ang bansang Amerika po ay napakarami na pong sinirang mga bansang Muslim ito. Kung ating balikan, dahil nga di ba, malala mo pa ba? Yung mga bansa na sinira ng Amerika. Yun naman, Lolo. Siyempre naman, hindi natin makakalimutan yan dahil yung isa sa sinira ng bansang Amerika ay itong Libya. Di ba? Ang ganda-ganda ng pamumuhay ng mga taga-Libya. Libre ang kuryente, libre yung ilaw, libre yung pang-hospital, at bawat Libyan citizens ay may tinatanggap mula sa gobyerno. Nung nagsimula lang na Lolo Dams na gustong gawin ni Gaddafi na pagkaisahin itong mga bansa sa Afrika. Doon na nagsimula ang kalbaryo ng Libya at ginagawa ng kwento kung ano-ano hanggang ginira na ang Libya at tuluyang nasawi ang kanilang leader na si Gaddafi. Di po ba? At ngayon, isa pa, yung Syria, ginira din yan. Yung Iraq lang, hindi po malilimutan yan sa kasaysayan natin na pinagbintangan ang Iraq na mayroon daw manong ng mga sandatang nakakabahala. Pagkatapos wala naman sila napatunayan. Totoo yan. Tingnan mo. Yung Libya, sabi mo, yung Syria, yung Iraq, at yung Afghanistan. Kailan lang butit umalis na doon yung mga Amerikano sa bansang Pakistan, Afghanistan. Ngayon, ito ngayong Palestine ang talaga namang grabe ang kanilang sakripisyo. Bata, matanda, babae, lalaki, walang patawad itong mga Israeli. Baruin mo, mayroon pang pangyayari na may dumating ng mga relief. Ito naman pong ating mga kapatira, mga Palestino, na Muslim din at Kristiyano, magsama-sama sila riyan, ay talagang hindi magkanda-uga-uga at kumuha ng mga pangayuda. Pagkatapos ay pinag-i-snipe ito ng mga sundalong Israeli. Talaga alam mo yung mga kababayan, nakakalungkot na po ang pangyayari. Kaya dapat itong mga bansang malalakas ay magkapit-bisig na. Magkapit-bisig na at pigilin na ito pong kalupitang dinanas ng mga kababayan natin sa Palestine. Sa totoo lang, hindi lamang po mga Muslim riyan ang pinahirapan ng Israel. Pati mga Kristiyano, pinahirapan ng mga Israel dyan sa Palestine. Totoo yan, Lolo Dams. Kasi, alam mo, Lolo Dams, yung nabalitaan din natin na binumba din ng Israel, yung simbahan ng mga kapatiran nating Kristiyano dyan sa Palestine. Grabe ho talagang pangbabastos nitong Israel. Mayroon pa nga tayong nakikita, yung mga kababayan ng mga kababayan nating Kristiyanong nangangaral, dinuduraan, pinagsasampal. At isa pa doon, Lolo Dams, mayroon po silang ginawa na yung pong rebulto o imahe ni Jesus Christ. Siyempre, alam mo naman, sa Kristiyano, naniwala sila kay Kristo at mayroon pong imahe ito. Nagawa po sila ng imahe na makdulad ang dating. Rebulto ni Kristo. Na nakapako si McDonald. So, biruin mo naman yan, mga kaibigan, So, ngayon, ay nalaman na ngayon ng ating mga kababayan na mga Kristyanuhan na dati-rati, Lolo Dams, ay pinagdadasal pa nila ang tagumpay ng Israel laban sa Iran. Di ba? Di ba, Lolo Dams? Tama yung sinasabi mo. Talagang grabe ang kanilang pagkasuklam sa mga kamusliman at ganun din sa mga Kristiyano. Ano kamo sabi mo? Mag-ano na tayo?
Kumasabit na tayo. Ay, talaga susulitin mo na, ano. Ala, sige, ako na magpapaalam, ha. Bueno, mga kapatid, huwag ko kayong alis. Hindi kami magpapaalam na alis. Ay, babalik. Babalik kami ng inyong kapatid na si Yusuf Gabitan at siyempre, ito yung Lolo Dams, ano, ha. Ay, pinagbigyan tayo nitong ating angkoma na si Yusuf Gabitan. Ay, ako daw ang magpapaalam na dahil ating pakinggan muna ang mga pakilala ng ating himpilan na siyempre ang palatuntunan buong ang pag-usapan natin ay magbabalik ko pagkalipas lamang ng ilang hong paalaala ng ating himpilan ng Sisi Inyos Pilipino Diyos. Sa wala ng ating CGN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago mga kapatid, balik ho tayo dito sa ating palatuntunan hong pag-usapan ho natin. At dito lamang po yan sa impila ng Sisi Inyos Pilipino Diyos ho mga kapatid. Masya Allah, talagang napalaban si Lolo Dams. Talagang umarangkada ng husto si Lolo Dams. Talaga namang hong tama po, itong sinabi ho ni Lolo Dams kanina na talagang kung ating balikan, ito pong nangyayari nga no, sa mga Israel citizen, talaga hong nakakaawa ho sila ho, mga kapatid, no? Talagang kalulus-lulus ho ang kanilang sinapit ngayon sapagkat ay kinukundina na sila ng halos napakaraming mga bansa. No? Talagang hindi ho matanggap ang kanila hong ginagawa. Mga kapatid at mga kaibigan, sa atin hong mga kapatiran dyan sa Palestine. Allahu Akbar, no? Okay, talaga naman hong talagang hindi na kinaya ng iba ho nating mga kababayan. At tulad ng ganyan, yan hong pangbabastos nila sa mga kapatiran nating mga kakristyanuhan, nalaman ngayon ng ating mga kababayan kakristyanuhan na hindi lang pala Muslim ang hindi welcome ng mga Israeli, ng mga Hudyo, pati din pala mga Kristiyano, ay hindi rin ho katanggap-tanggap sa kanila sapagkat nakita naman natin kung paano ho nila man inaabuso. Paano din ho pinagbubumba ang kanila hong mga bahay dalanginan, mga kapatid at mga kaibigan. Pero Lolo Dams ay ano naman ho ang iyong mga karagdagang pang masasabi hinggil nga ho dito sa ginawa ho ng mga Hudyo sa mga Muslim at Kristiyano diyan ho sa Palestine. Ano bang mga nais mo pang ibabahagi diyan? Abay, alam mo, isa ho sa kinagalit kasi ng mga Hudyo nasa ating mga Muslim at ganoon din sa mga Kristiyano. Kung atin hong aralin, ito hong mga Hudyo ay iba ho ang kanilang pagtanggap kay Kristo. Kay Isa alayhi salam, ang mga Hudyo ay sila ho'y naniniwala na ito hong si Isa alayhi salam ay isa po itong impostor. Isa po isang sinungaling at siya po makasalanang tao.
Kaya dapat po ay sa kanila hong pananaw ay dapat hong parusahan dito si Kristo, ibayubay sa krus at patayin. Yan ang paniniwala ng mga Hudyo. Ngayon, tayo namang mga kamusliman, ang atin naman hong paniniwala ay kabaliktaran doon sa paniniwala ng mga Hudyo. Hindi talaga matutuwa ang mga Hudyo. Ay sapagkat tayong mga Muslim, ang katuruan ng Islam, ay itinuturo sa atin na si Kristo ay kilalanin natin na sugo at propeta. Yan ang hindi matanggap ng mga Hudyo. Na yung taong kanila hong itinuturing na sinungaling, impostor at makasalanan ay itinuturing ngayon ng mga Muslim na sugo at propeta. At ang hindi pa nila matanggap ay ipinangaral din ng mga Muslim na nabigo itong mga Hudyo na patayin si Jesus Christ. Sapagkat sa paniniwala ng mga Hudyo, sila'y nagtagumpay. Ngunit sa katuruan ng Islam ay ang mga Hudyo hindi na nabayubay sa cross at napatay si Kristo bagkos siya inakyat sa kalangitan na hindi dumaan ang kamatayan na siya'y buhay. Yan ang isa sa dahilan na kinagalit ng mga kapatid natin mga Hudyo. May punto ka dyan, Lolo Dams. Totoo yan, no? Sa ating sa Islam, ay sugot propeta si Jesus at hindi namatay. Samantalang sa mga Hudyo naman ay si Kristo ay impostor, sinungaling, makasalanan, dapat patayin. At sa Kristiyano naman ay ano naman ang kinamuhi nila, luludam sa mga kakristyanuhan. Kung sa ating mga Muslim hindi nila matanggap na kilala ng sugo at propeta si Jesus at hindi namatay, sa mga Kristiyano naman mas matindi. Mas matindi ang kanilang hindi pagsang-ayon sa mga Kristyanuhan. Pero hindi naman lahat. Kasi, alam mo, sa Islam ay sugot propeta, medyo magaan-gaan yan sa mga Hudyo. Pero, maraming mga Kristyanuhan na ang pagkilala na kay Kristo ay isang anak ng Diyos at siya Diyos para dapat sambahin. Although naniwala ang mga Kristiyano na si Kristo ay namatay, kaya lang mo, magkaiba dun sa layunin ng mga Hudyo. Sa mga Hudyo ay impostor, sinungaling at dapat patayin. Sa mga kakristyanuhan naman ay tinanggap si Jesus bilang anak ng Diyos at siya Diyos at dapat din siyang mamatay para tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya yan ang hindi matanggap ng mga Hudyo sa atin, sa Muslim at Kristiyano. Hindi welcome sa kanila yon. Ngayon naman, sa mga Kristyanuhan, nahati na rin sila sa dalawang grupo. Mayroong mga Kristiyano na nanatili na sila naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos, siya Diyos sa tagapagligtas. At mayroon naman din mga Kristiyano na naniniwala na si Kristo ay sugot propeta. Ito na nga yung mga iglesia ni Kristo sa panahon natin. Ayan po talagang may punto po ang iyong sinasabi, Lolo Dam. So isa po yan sa dahilan na kaya ang mga Hudyo ay talagang galit po sa ating mga Muslim at Kristiyano. Yun isa yan sa mga dahilan. Ngunit sa ating nakikita dito sa Israel ay talagang gusto ng Israel na kontrolin, yung palawakin, sa totoo lang palawakin ang kanilang teritoryo. Tingnan mo naman, mayroon silang pinalabas na bagong mapa-umano ng kanilang ng bansa. Natapyasan yung ibang mga karatig bansa, pati nga yung Turkes nabawasan. Talagang yan at yan ang layunin ng mga Israeli at yan ang katotohanan. So, nakakalungkot sila na yung natulungan ng Palestine at pagkatapos sukdulan na ang kanilang kasakiman sa nangyayari ngayon sa kasalukuyang panahon natin. So, ibig sabihin, Lolo Dams, ito pong lumabas din sa social media na yun na nga, ay talagang palang hindi lang Palestine ang kanilang balak na sakupin mayroon ka pa parte ng Saudi Arabia, parte ng karatig bansa, basta nakapaligid, nakapaligid diyan sa Palestine ay gusto ng mga Israeli na ito'y kanilang sakupin. So yan po ang nakakalungkot diyan. So ano naman ang masasabi mo, Lolo Dams? Marami pong mga kababayan natin, maging mga kapatiran natin nadismaya sa nangyari ngayon sa Palestine kasi nga kanila naman nakikita marami mga bansang Muslim diyan.
na nakapaligid sa Palestine. Nandiyan ang Iraq, nandiyan ang Syria, nandiyan ang Lebanon, nandiyan ang Turkey, Saudi at iba pang nakapaligid yan. At sa kanila pong nakikita ay hindi po nakikita nila yung matinding pagtulong. Mas nakakitaan pa nila ngayon na matinding pagtulong ito pong bansang Yemen at bansang Iran, Lolo Dam. So ano po ang iyong mensahe dyan para sa ating mga tagapagsubaybay at lalo na sa ating mga kapatiran kung bakit nga ba ay tila ang suporta nitong mga Islamikong bansa na kapaligid sa Palestine ay medyo hindi katulad ng bansang Iran at saka Yemen. Ano po ba ang inyong nais na ibahagi hinggil po rito? Alam mo, ang itoong nangyari ho sa mga bansang Muslim, mga bansang Muslim na nakapaligid yan sa Palestine, hindi talaga yan sila makagawa ng pagkilos na tulad ng nagawa ng Yemen at saka itong Iran. Kasi itong Yemen at saka Iran, hindi kontrolado ng Amerika. Kaya sa ating mga kababayan at mga kapatirang Muslim, huwag kayo maghinanakit sa Saudi, huwag kayo maghinanakit sa Liban, sa mga mga Libanon, sa Iraq, di ba, o sa Syria, o hindi kayo sa Egypt, o di kayo sa Saudi, o di kayo iba pang mga bansang Muslim na nakapaligid. Dahil unawain natin, ito pong mga bansa na nakapaligid sa kanila, matagal na pong hawak sila ng Amerika. Paano makakikilos yan? Hawak po ng Amerika yung mga leader nila. Kaya hindi na sila makagawa ng aksyon tulad ng inaasahan natin na aksyon ng Yemen at saka Iran. Intindihin natin yan. Nakakaawa din po ang mga bansang Muslim na sa paligid. Nagdurugo ang kanilang puso't damdamin. Sa totoo lang, sa totoo lang. Alam niyo ba yung mga Hamas, yung mga sinasabi nilang Hezbollah, ay hindi po lahat yan, ay mga Palestino. Kita mo naman, sila nagmamaskara. Makita mo yung ating mga mujahidin, mga kapatid, hindi ipinakita ang kanilang mukha, sila nagtatago, hindi pinapakita. Bakit? Para hindi mapag-alaman na sila nagagaling sa alinmang mga bansa. Sa totoo lang, kung ang bansang Palestine ay malapit lang yan sa Pilipinas, nako, sa totoo lang, ay marami natin makikita diyang mga mujahidin na galing sa grupo ng Imailep, Eminilep at ano pang mga grupo ng mga kapatiran sa bansang Pilipinas na makikipaglaban din alang-alang sa kalayaan ng mga kababayan nating Palestino. Kung ang ibang lahi nga ay talagang nagpukumahog at gustong tumulong, lalo pa kaya tayong mga Muslim, So yan po ang katotohanan, mga kapatid. Kaya huwag tayong masyadong magalit at mamuhi diyan po sa mga bansang na hindi natin nakikitaan ng sinasabing tulong na inaasahan natin at yung gusto natin mangyari. Hindi ho nila magagawa yan. Yan pang totoo kasi dahil matagal na pong panahon na pinaghandaan ng Amerika yan. Hawak po nila ang ilan hong mga bansa, hindi ho yan makakakilos. Hindi ho makakakilos yan. Ngunit, sa awat habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, naway itong nangyayari sa mga Palestino ay maging aral ito at magkapit-bisig na ang mga leader ng mga Muslim sa buong mundo upang wala ng bansang Muslim na basta-basta na lamang kamkamin, basta-basta na lamang lusubin, at basta-basta na lamang pagbubumbahin. Sa totoo lang, ito isang malaking aral. Malaking aral sa lahat ng kamusliman sa buong mundo na naway magkapit-bisig na, magkaisa na, nang sa gayon ay wala nang mang-aapi sa mga bansang Muslim. Sa totoo lang, ang bansang Muslim ay yan po ang mga bansang gusto ng kapayapaan, gusto ng katahimikan, gusto ng kaayusan. Yan po ang katotohanan diyan. Totoo yan, kasamang lulutam sa ang Islam talaga o ang kamusliman ay isa po yan sa nagsusumikap, Lolo Dams, na mamuhay ng payapa, no? Kaya so yung hong paratang Lolo Dams ng Amerika na ang Islam ay nagtuturo ng terrorism, ang Islam ay nagtuturo ng karahasan, ay yan po ay walang katotohanan. Ay sapagkat nakikita ho nila
Ang mga bansang Muslim na hindi ho pinakalaman ng Amerika, hindi ho kinokontrol ng Amerika, abay, naisagawa nila, naipapatupad nila ang Islamikong sistema sa kanilang bansa. So wala diyang beer house, wala diyang nightclub, wala diyang pasugalan. Ang mga kababaihan ay tinatago nilang kanilang kagandahan, hindi nila nilalantad. Pero yung mga bansa na kinokontrola ng Amerika, ay wala na. Ang mga gawaing mga ipinagbabawal ay lumaganap na. Ngayon, sino ngayon ang gusto ng katahimikan at sino ngayon ang gusto ng karahasan? Abay, malinaw pa sa sikat ng araw. Malinaw pa sa sikat ng araw na ang kamusliman ang gusto ng kapayapaan. Ang Islam ang nagpo-promote ng kapayapaan at hindi po nagpo-promote ng karahasan. Walang katotohanan po yan na ang Islam ay nagtuturo ng pagiging terorismo. Kasi kung ang Islam nagtuturo ng pagiging terrorism, di dapat ang mga bansang Muslim nagkapit-bisig na ito, mga kaibigan, Lolo Dams, at sinakop na sana yung mga bansang dapat sakupin. Pinagtulong-tulungan na. Pero wala, makikita natin, tulad ng sinabi mo, Lolo Dam, mga bansang Muslim ang winasak at ginulo ng bansang Amerika. Tulad ng sa gitnang silangan, napakaraming bansa dyan na kinukontrol nila. At kaya hindi makakilos ang mga Muslim leader para tumulong sa mga Palestino dahil wala kang magawa. Hawak sila sa ligo, mga kaibigan, at higit sa lahat, iandyan pa ho ang mga base militar ng mga Amerikano sa kanilang bansa. So ano pang magagawa nila? So hindi ho sila makakapiyok. Wala ho silang magagawa kundi manood na lamang. Manood na lamang doon ho sa sinapit ng ating mga kapatira, mga Palestino na kapihang dinanas sa kamay ho ng mga Israel. Lolo Dax. May tumpak yung sinasabi mo. Kaya nga, ay isang aral ngayon yan sa mga kamusliman. Ay magising tayo sa katotohanan. Kaya yung sinasabi mo nga na pinaratangan ang Islam ng Amerika na nagtuturo ng pagiging terorista, nag-backfire yung kanyang sinabi. Bumalik sa kanila yung kanyang sinabi sapagkat ang mga tao ay may katalinuhan. Habang binaparatangan ng Islam nagtuturo ng terrorism, lalong dumadami ngayon ang nagmumuslim. Lalong dumami ngayon ang nagmumuslim. Dahil alam nila at batid nila na ang Islam, kung hindi lang ito pakialaman ng ibang bansa at hayaang mamuhay, alinsunod sa aral nito, tahimik, payapa. Isang halimbawa na lamang, di ba, yung Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia noong araw ay dahil hindi ho pinakalaman, hindi ho sinasaklawan ng bansang Amerika, ay makikita mo sa Saudi Arabia noong araw, lahat yan ay mahigpit. Laging pinagmamalaki sa tuwing makakarinig ka ng mga pangangaral, laging sinasambit ang Saudi Arabia sapagkat doon mo makikita na pinagsusumikapan ng pamunuan ng Saudi noong araw na may pamuhay ang turo ng Islam. Kaya wala kang makita doon ng mga nightclub, beer house, pasugalan, at ano pa bang mga gawain hindi maganda. O dahil nakontrol na ito ng bansang Amerika, yan na ho ang nangyayari ho, mga kaibigan. Ngayon ho ay naging kalunos-lunos ng sinapit at umiiral na rin doon yung mga gawain ipinagbabawal ho sa Islam. Ayan ho, mga kapatid, ang katotohanan. Totoo yan, Lolo Dams. May punto ka nga doon. Dahil alam mo, ang Saudi, Lolo Dams, nung araw, ako na-experience ko yan dahil 4 na bisis tayong nakapag-hajj. Napakaswerte mo. Napakaswerte mo. Ikaw pala 4 na bisis kang ginawang panauhin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Makkah. Lolo Dams, kahit tayo ho'y wala namang kakayahang pinansyal, pero nakukuha naman yan sa dasal. Nakukuha yan sa dasal. Kapag talaga'y hinihiling mo kay Allah, ako nung araw, isang hajj lang hinihingi ko Yung pala 4 ang ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala. 4 ang pilgrimaheng pinagkaloob sa akin. Kaya yung biyaya ay ipinadaan ni Allah kung kani-kanino. Sino bang unang nag-sponsor sa iyo para ikaw makapunta sa Makkah? Ang unang nag-sponsor sa akin, Lolo Dams, ay si Senador Robin Abdulaziz Padilla. Siya yung unang nag-sponsor dahil ang balak noon ni Brother Fale, 3 kaming mag-hajj ni Timmy at saka siya, kaya lang hindi kinaya ng budget. So sabi ni Brother Fale, hindi kaya doon, kaya 2 lang kami.
Habang nagmi-meeting kami doon sa bahay ni Senador Robin Padilla sa Fairview, at sinabi na niya, Brother Fally, huwag mo nang problemahin si Brother Yusuf at kasama na yan sa islat ko. Kaya 12 yung pong inisponsoran niya. Kasi nagkaroon ng commercial noon, si Brother Abdulaziz, kasama yung mga anak niya. So yung kinita niya doon sa commercial, ayun yung isa sa kanyang inisponsor sa 12 mga kapatiran at isa na tayo doon na nakapag-Hajj. So, totoo yan, Lolo Dams. Noong una ay nakita ko nga dyan sa Saudi, noong una kong Hajj, mahigpit talaga. Ngunit ngayon ay medyo may kaluwagan na. May kaluwagan na dahil nga ay na-influensyahan na sila. So, hindi na nangibabaw yung batas ng Islam dyan sa Middle East. At yun ang nakakalungkot. Kaya dapat talaga hanggat maaari ang mga bansang Muslim ay makaalpas na yan sa tanikala ng mga Amerikano nang sa gayon ay na naayon talaga sa katuruan ng Islam. Lolo Dams. Yan talaga dapat. Yan ang ating ipagdasal. Na naway bigyan ng kalakasan at bigyan ng tibay ng loob ang mga Muslim leaders sa buong mundo. At tularan nila itong Yemen, Iran at saka yung Afghanistan na sila malayang na isa sa katuparan nila, na isa sa gawa nila ang batas ng Islam sa kanilang bansa. At isa nga maidagdag natin, yung tungkol sa terrorism. Alam nyo, ako'y humanga doon kay Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy, kahit ito'y pastor ng kakristyanuhan, ay siya din po'y malaking tulong sa ating mga Muslim yung ginawa niya. Siya po'y nagbigay paliwanag sa kanyang programa na kailanman ang Islam ay hindi nagtuturo ng terrorism. At yan binabahagi yan ng mga kamusliman. At siya po'y sumisipi pa ng mga sitas mula sa Quran at sa Hadith at paliwanag ng mga eskolar na kailanman ang Islam ay hindi nagtuturo ng karahasan. Kaya isang malaking bagay yung nagawa po ng isang mangangaral na si Pastor Apollo Kibuloy dahil yung mga kakristyanuhan na maaaring hindi naniniwala sa ating mga ustad, sa ating mga duad, sa ating mga ulama na nagpapaliwanag ay malamang na malamang nung narinig nila si Pastor Apollo Kibuloy ay sila maniniwala na ay totoo nga na ang Islam ay hindi nagtuturo ng terrorism sapagkat si Pastor Apollo Kibuloy na ang nagsasabi. Totoo yan na Lolo Dams. Ako man binabahagi ko. Yung isang sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang programa. At hindi lang yung Lolo Dams, si Father Socrates Villegas din na isang reverend, isang mataas na pare, o hindi lang nga pare, reverend siya, no? Ay biruin mo. Ay siya din na nagpaliwanag, Lolo Dams, tungkol naman ito kay Jesus Christ. Na kanyang pinaliwanag na si Kristo ay pininiwalaan din ng mga Muslim na sugot propeta at maging si Maria. At katunayan ay kanya pang sinipi ang ayat sa banal na Quran kung paano pinaliwanag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tungkol kay Isa alayhisalam at sa kanyang ina na si Birhing Maria. Biruin mo, yan po mga kapatid. Kaya dapat ang atin mga ngaral sa bansang Pilipinas, aluman reliyon natin, ay dapat ganun tayo. Huwag nating dagdagan, huwag nating bawasan ang aral ng bawat relihiyon. Kaya tayong mga Muslim, pag tayo nagpaliwanag din naman sa paniniwalang Katoliko, ay halimbawa Katoliko, sabihin natin ang totoo kung ano yung paniniwala nila. Huwag nating dagdagan yan, huwag nating bawasan para naman pag napakinggan ng mga Katoliko, masaya din yung mga kababayan nating Katoliko. Sapagkat kahit tayo ay isang Muslim, nagsabi tayo ng totoo. Ganun din sa mga iglesia ni Kristo. Sasabihin din natin kung ano yung paniniwala ng Iglesia ni Kristo, ay para naman masiyahan naman yung mga Iglesia ni Kristo at masasabi nila na tayong mga Muslim ay nagsasabi ng katotohanan patungkol sa kanilang pananampalataya. Di ba? Kaya ngayon, pag sila din naman ay magsalita patungkol sa ating paniniwala, abay walang dagdag, wala ding bawas. Di ba? Masaya tayong makikinig. Tulad lang na ang ginawa ni Father Socrates Villegas. At ginawa ko ni Pastor Apollo Kibuloy. Napakalaking bagay yun para sa sambayan ng Pilipino, sa sambayan ng kamusliman. Kaya yan mapagpulutan natin ng aral yon, no? Yung ganun mga pangyayari, di ba? Lolo Dams. Dapat ang ating gobyerno tumulong. Dapat itong mga bagong congressman natin, mga senador, maggagawa na sila ng batas.
ang sa bansang Pilipinas ay patuloy na dumami, ay magkaroon na sila ng pamantayan. Dapat ang ating gobyerno ay isama na yan sa kanilahong pangangalaga. Pagdating ho sa usaping pananampalataya, ay magpatupad ang ating gobyerno na ipagbabawal. Ipagbabawal kasi mas masarap yung ganun yung gobyerno mismo magbawal ipagbabawal na nila na magsalita tayo patungkol sa ibang paniniwala na wala namang katotohanan. At higit sa lahat, napakaganda kung ang ating kasundaluhan at kapulisan ay isa na rin sila sa maging katuwang na magbabawal sa mga membro ng bawat isa sa atin. Halimbawa, nakita si Muslim gagawa ng bawal, o kahit na Kristiyanong pulis yan, pagbawalan ka. Di ba? O nakita ng isang Muslim na pulis o isang Iglesia ni Cristo gumawa din ng pagkakamali, ipagbawalan din ni Muslim. Kaya dapat ang ating gobyerno ay gano'n na gano'n ang kanilang gagawin sa bansang Pilipinas nang sa gayon makamit natin ang tunay na kapayapaan. Lolo Dams, kung ganyan lahat pa naman, sigurado magmamahalan na lahat yan. Magmamahalan na ang bawat isa. Mapa-Kristiyano ka man at Muslim. So, uunlad na ang bansang Pilipinas. So, wala nang gulo, wala nang bangayan, wala nang samaan ng loob. Sapagkat andyan ang gobyerno. Sa totoo lang mga kapatid, yung sinabi ni Lolo Dams, sa mga Islamikong bansa, ganun talaga. Ganun ang pamalakad ng Islamikong bansa. Ganun ang sistema. Kapag anumang ipagbabawal ng mga ulama, mga ustad, anong ipinagbabawal ng mga religious leader, yun din po ang ipinagbabawal ng ating gobyerno. Kasi dahil ang Islam, kung ano yung pinagbabawal sa Quran, yun din naman ang pinagbabawal ng gobyerno, ng kasundaluhan, kapulisan. Kaya hindi nahirapan ang mga religious leader natin sa Islam na ipapatupad kung ano man yung mga ipinagbabawal at pinagutos sapagkat iisa lang ang sinusunod. Kaya lang dito sa Pilipinas medyo may kahirapan. Lolo Dams, mayroon na lang tayong ilang sandali pala. 3 minuto na lang nalabi sa ating oras. At si Bali, sa sunod na pagkataon ay muli tayong magkasama dito sa ating programang pag-usapan po natin. So, Lolo Dams, sa iyong mensahe para sa atin mga tagapagsubaybay dito sa palatuntunang pag-usapan po natin. At siyempre dito sa CC News Filipino Bios. Salamat sa isang pagkakataon na ako'y nakakasama at nakapagbigay ng mga munting paalala sa bawat isa sa atin. Ako po'y nagpasalamat sa pamunuan ng Sisinyos Pilipinos ay Chairman Matt Pakuliman. Ako'y pagpalain ito niya sa Manawatala at pagkaluban ito ng 4 na mga bidadari. Dito sa mundo, pagkaluban ito ng 4 na mga mamahalin at mag-alaga sa kanya. Kailangan yan para malalong mapaganda itong Sisinyos Filipino Bios. Huwag na niyong isama si Lolo Dams sagkat mahina ng tuhod. Si Lolo Dams hanggang kwento na lang. Maraming salamat sa inyong lahat sa ating mga tagapagsubaybay. Kirurawan na, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat, Lolo Dams, sa iyong tinagtuang mga mensahe. Nakakaingit yung pinanawagan mo si Chairman Mas magkaroon ng 4. Oo. Ay, paano na yun yung iba pang nagpuprograma dito? Ay, dapat din mapagkalupan din. Dapat yan natin dalangin. Wala natin magawa. Si Chairman Mas lang pinagdasal ni ni Lolo Dams. Allahu Akbar, mga kapatid. Bueno, mga kapatid at mga kaibigan, ay maraming salamat sa inyong patuloy na pagkinig at pagsubaybay. Ito po sa ating palatuntunang pag-usapan po natin at siyempre dito lamang sa CC News Filipino Bios. At maraming salamat sa inyong lahat sa mga inyong pakikinig at paglaan ng oras at sa lahat na sumusubaybay sa lahat ng programa. Dito po sa impila natin mga kapatid at mga kaibigan, sa nais pa magprograma dito, ay welcome dito sa CC News Filipino News. Sama-sama tayo dito. Wala akong pinipili ang pamunuan ng CC News. Ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong talakayin, welcome ko yan dito. Ang mahalaga walang kinalaman ang impila ng CC News sa ating mga pinagsasabi. Mga kapatid. Bueno, hanggang dito na naman. Maraming salamat. Naway ang pagpapalat habang niya Allah subhanahu wa ta'ala ay sumasa ating lahat. Akhiru dawana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mabuhay ang bansang Maharlika.
Sawala ng ating CCM, FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupat sa paghatid ng balita.